Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang 32 araw at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayong makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sila yaong impyerno ang magiging tahanan at wala silang makikitang matatakasan mula rito. Yaong mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ay papapasukin namin sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog. Sila ay mananahan dito habang panahon. Ang pangako ni Allah ay totoo. Sino ba ang mas makatotohanan kaysa kay Allah sa pananalita? Hindi ito nakakamit sa pangangarap lamang ninyo o sa pangarap ng angkan ng kasulatan. Sino mang gumawa ng kasamaan ay gagantihan dahil dito at wala siyang makikitang liban kay Allah na kakampi at tagatulong. Sino mang gumawa ng kabutihan mula sa kalalakihan o kababaihan habang siya ay nananampalataya, ay sila yaong papasok sa paraiso at hindi sila dadayain ng kahit katuldok sa buto ng datiles. Sino ba ang pinakamainam sa relihiyon, liban pa sa siyang isinuko niya ang kanyang sarili kay Allah, habang gumagawa ng kabutihan at sumunod sa relihiyon ni Abraham na kumikiling sa katotohanan? Si Allah ay kumuha kay Abraham bilang malapit na kaibigan. Kay Allah ang anumang nasa kalangitan at lupa. Si Allah sa lahat ng bagay ay nakaarok. Sila ay humihingi sa iyo, O Muhammad, ng kahatulan para sa kababaihan. Sabihin, si Allah ay nagbigay ng kahatulan sa inyo tungkol sa kanila at sa binabasa sa inyo mula sa aklat tungkol sa mga ulilang batang babae na hindi ninyo ibinigay sa kanila ang itinakda para sa kanila, ngunit ninanais ninyo na pakasalan sila. At tungkol sa mga inaping kabataan na marapat na sustentuhan ninyo ang mga ulila ng may katarungan. Anumang kabutihang gawin ninyo ay tunay na si Allah dito ay nakaalam. Kung ang babae ay natatakot mula sa kanyang asawa ng paghamak o pagtakwil, ay wala silang kasalanan kung sila ay magkaroon sa isa't isa ng kasunduan. Ang kasunduan ay pinakamainam. Ang kaluluwa ng tao ay may karamutan. Ngunit, kung kayo ay gagawa ng mabubuti at matatakot kay Allah, ay tunay na si Allah sa inyo, mga gawain ay nakababatid. Hindi ninyo magagawang pagpantayin ang inyong damdamin para sa inyong mga asawa kahit pagsikapan ninyo ito. Huwag kumiling ng lahat ng pagkiling sa isa't isa at pabayaan mo naman ang isa pa na tila nakabitin na hindi niya alam kung siya ba ay mananatiling asawa o hihiwalayan. Kung kayo ay magsasaayos at matatakot kay Allah, ay tunay na si Allah ay magpapatawad at maawain. Ngunit kung sila ay magdidiborsyo, ay pagyayamanin sila ni Allah mula sa kanyang biyaya. Si Allah ay nakaarok at maalam. Kay Allah ang anumang nasa kalangitan at lupa. Nagtalaga kami sa mga binigyan ng kasulatan na nauna sa inyo at nagtala din kami sa inyo na katakutan ninyo si Allah. Kung kayo ay hindi mananampalataya, ay tunay na si Allah ang anumang nasa kalangitan at lupa. Si Allah ay mayaman at kapuri-puri. Kay Allah ang anumang nasa kalangitan at lupa. Sapat si Allah
bilang mapananaligan. Kung nanaisin niya, ay aalisin niya kayong mga tao at magpapasibol ng iba pa. Si Allah dito ay may kakayanan. Sino mang maghangad ng gantimpala dito sa mundo ay katiyakan kay Allah ang gantimpala sa mundong ito at kabilang buhay. Si Allah ay nakaririnig at nakakakita. O mga nananampalataya, maging mga tagapagtaguyod ng katarungan at mga saksi para kay Allah, kahit pa ito ay laban sa inyong mga sarili, mga magulang o mga kamag-anak. Mayaman man o mahirap, si Allah ang higit na karapat-dapat sa dalawang ito. Kaya huwag ninyo sundin ang mga sariling pangkiling at pagnanasa kaysa sa pagiging makatarungan. Kung babaloktutin ninyo ang inyong salaysay o hindi ito ibibigay, ay tunay na si Allah sa inyong mga gawain ay nakababatid. O mga nananampalataya, manampalataya kayo kay Allah at sa kanyang sugo, sa aklat na ipinadala niya sa kanyang sugo at sa kasulatan na naunan niyang ibinaba. Sino mang hindi manampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, mga aklat, mga sugo at sa kabilang buhay ay tunay na naliligaw ng malayong pagkaligaw. Tunay na yaong mga nananampalataya at pagkatapos ay hindi nananampalataya, nanampalataya muli at hindi na naman nanampalataya, at nadagdagan pa ng hindi pananampalataya, si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila at hindi sila gagabayan tungo sa tamang daan. Balitaan ang mga nagpapanggap na Muslim na para sa kanila ang masakit na parusa. Yaong mga kumuha sa mga hindi nananampalataya bilang mga kakampi sa halip na ang nananampalataya. Hinahangad ba nila sa kanila ang karangalan? Tunay na ang karangalan ay kay Allah lahat-lahat. Ipinahayag sa inyo sa aklat na kung maririnig ninyo ang mga talata ni Allah na itinakwil o hinahamak, ay huwag kayong maupo kasama nila hanggang sa mag-usap sila ng iba pang usapin liban dito. Tunay na kayo ay magiging tulad nila. Tunay na si Allah ay magtitipon sa mga nagpapanggap na Muslim at mga hindi nananampalataya sa impyerno lahat-lahat. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah ay pagpapatuloy po natin bukas ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.